Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating talakayan dito po sa ating Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Napapanood rin po tayo sa ating Attorney Ricky Tumutorgo Meta at Facebook page. Ayan mga kabunyog, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa YouTube channel natin ito, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, ang mga dinidiscuss ko ditong topics, hindi ko pa nadidiscuss sa iba kong social media platforms, kaya lagi niyo pong abangan ito. Ngayon, pag-usapan natin to, mga kabunyog, mga kababayan. Mayroon tayong nakitang post sa social media, ang malakas daw sa Mindanao, sa oposisyon, malakas daw kung sa presidente, malakas daw si Bam at si Lenny. Yan yung yun yung pagtingin ng iba. Pinost ito, kumakalat ito sa social media. Sabi dito, mga taga-suporta naniniwalang kakampi ng Mindanao sina Lenny Robredo at Bam Aquino. Bakit importante ngayon ang Mindanao sa eleksyon sa 2028? Siyempre, ang magiging pambato ng Duterte ay si Sara. Siyempre ang baluarte ng Duterte Mindanao. Lalo pa nung eleksyon ng 2025, yung sa eleksyon na kung saan yung mga kandidato ng Duterte sa senador, halos talaga kumuha sila ng boto sa Mindanao. Kaya nga nag-top si Bato si Bongo. Kaya nga pag number 3 si Bato. Kaya nga si Marcoleta nanalo dahil sa Mindanao. At kahit nga yung mga hindi naman kilalang masyadong kandidato ng Duterte tulad nila Hinlo, Lambino, sino ba naman yung mga yan? Pero pumasok sa 15, 16 to 18, 20. Kahit hindi sila kilala. Bakit sila pumasok sa ganon? Dahil nga yung boto ng Mindanao. Kaya ang iniisip ng mga nagpaplano ng strategy sa eleksyon sa 2028, dapat yung kandidato sa presidente, kung lalaban kay Sara, malakas sa Mindanao. Malakas sa Mindanao. So, ang tingin nila, pag ang kandidato ng administrasyon ay si Jun Vic Rimulya, o kaya si Romualdez, wala, mahina yan sa Mindanao dahil galit ang tao sa Marcos. Dahil daw sa ginawa kay Kibuloy at kay Duterte. So yun ang tingin nila. Yun, may mga ganung pagtingin. Kaya kung may gusto daw na ilaban kay Sara, dapat hindi tatambakan ng masyado sa Mindanao. Totoo, kukuha sila ng malaking boto sa Visayas at Luzon, pero dapat hindi matambakan sa Mindanao. Kahit manalo si Sara sa Mindanao, dapat hindi matambakan sa Mindanao. Kaya lang, pag ang kandidato daw ay nalalaban kay Sara ay mga tulad ni Jun Vic Rimulya, mga tulad ni Gibo Teodoro, mga tulad nila Martin Romualdez, mahina yan sa Mindanao. Galit ang mga pro-Duterte sa Marcos. Kaya yung kandidato nito, kung si Romualdez yan, o kaya si Gibo, o kaya si Rimulya, matatalo yan. Kaya, ang naiisip na posibleng lumaban kay Sara ay galing sa oposisyon. At ang tingin nila, si Bam Aquino at si Lenny Robredo hindi naman identified sa Marcos. Dahil hindi ito identified sa Marcos, pwede itong makakuha ng malaking boto sa Mindanao. Kung matalo man umano ito ni Sara, hindi tatambakan. Kaya yung mga nagtutulak kay Bam at kay Lenny Robredo, tinutulak nila na dapat si Lenny Robredo o si Bam Aquino ang maging pambato laban kay Sara. Kasi hindi ito tatambakan sa Mindanao. Tulad ni Bam Aquino, nag-number 2 siya. Bakit? Nakakuha siya ng malaking boto rin sa Mindanao Kahit yung mga pro-Duterte, binuto daw si Bam. Yan yung yan yung mga analyst, ganun ang tingin nila. Kung si Bam Aquino o si Lenny Robredo o yung dalawa ang magiging pambato laban kay Sara, yung Mindanao hindi masusulid ni Sara. Posible siyang manalo pero hindi matatambakan. Kaysa kung ang gagawing pambato laban kay Sara ay manok ni Marcos. Tulad ni Romualdez, ni Jun Vic Rimulya. Kaya nga mayroon ding nagpo-float. Kung ayaw daw kay Bam, kung ayaw naman kay Lenny, si Torre. Kasi si Torre nasa administrasyon naman yan. Dating PNP chief ni PBBM at saka
general manager ng MMDA. Buti daw si Torre, taga Mindanao. So, hindi siya matatambakan sa Mindanao. Kumbaga, ang kino-consider kasi ngayon, kung may lalaban kay Sara, dapat i-consider ang Mindanao. Kaya yung mga supporters ni Bam at saka ni Lenny, tinutulak nila si Bam daw at si Lenny. Kasi si Bam daw hindi masyadong tinuturing ng mga Duterte na kalaban. Kaya yung mga butante ng Duterte, posible pa ngang makakuha ng boto kay Bam. Ah, kumbaga, posible pang iboto nila si Bam dahil hindi nila ito masyadong nakikita na ah, anti-Duterte. Ganon din si Leni Robredo. Parang kayang lumangoy ni Bam sa ano. Yan yun. Kaya kung mapapansin natin, may mga nagtutulak na Bam Aquino daw o kaya Leni Robredo. Isa sa mga dinadahilan nila, malakas daw ito sa Mindanao. Ang tingin ng pagdating sa Mindanao, posibleng makakuha ng boto na malaki-laki sila Bam or Lenny. Ayan ano lang, ako dito hindi yan yung pananaw ko pero sinishare ko lang kung ano yung mga kumakalat na mga pananaw, mga analysis, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung mga ano natin, yung yung mga nagtatanong sa atin, "Ano ba 'yan attorney, malakas daw si Lenny o si Bam sa Mindanao, bakit naman?" Hindi, ang inaano lang do'n, kasi maraming ang pinag-uusapan na nga, sino ang puwedeng ipanlaban kay Sara. Siyempre sa part ng administrasyon, ang pinag-iisipan diyan si Romualdez, lumilitaw ngayon ang pangalan ni Junvic Rimulya, si Gibo Teodoro. Pero 'yun na nga, may pagtingin na kapag kandidato ni Marcos, baka matalo or tambakan sa Mindanao. Hmm. Pero kung ang kandidato ay galing sa oposisyon, lalo na sa Kakamping or Dilawan, hindi masyado 'yan na ano sa Mindanao. Katulad ni Bam, binutuhan ng maraming Mindanaoenyo, kaya nag-number 2, sumunod kay Bongo. Ah, kung siyempre kung si Bam 'yan o si Lenny, malaki ang makukuhang boto niyan sa Luzon at sa Visayas. Tapos kung sa Mindanao hindi tatambakan, posibleng 'yan ang mabigat na panlaban. Itong mga nagtutulak nito na si Bam daw at si Lenny ay malakas sa Mindanao, ito yung mga nagdadala ng kaisipan na ang itulak na posibleng pambato ay si Lenny or si Bam or Bam Lenny. Yan yung ano diyan, yan yung motivation, yan yung gusto talagang mangyari ng mga nagpo-float ng pangalan na yan. Anyway, palapit ng palapit kasi ang eleksyon ng 2028 kaya ngayon ang init na ng usapan sa politika. Ang si Junvic Rimulya nag-aanunsyo ng posible siyang tumakbo, bukas siyang tumakbo. Si Torre ano rin, ang dami ng intrigang kinakaharap 'no, dahil sa lumilitaw ang pangalan niya posibleng tumakbong senador, kung hindi man vice president. Mayroon pa ngang nagsasabi, sabi ni Trillanes posibleng president. Sa oposisyon din, pinag-uusapan kung sino kay Lenny, kay Bam, Risa, ah, yan yung mga ah, pinag-iisipan na mga na mga pangalan. Hmm. Tapos si Torre pino-float pa ang pangalan na puwedeng pag-isipan ng administrasyon. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, talagang kailangan ng maghanda. Kasi ang Duterte parang nakaposisyon na talaga sila na si Sara Duterte ang pambato nila, ah. Pero ang oposisyon at ang administrasyon hindi pa, wala pa, kaya kailangan talaga rin, pagdesisyonan na kasi malapit na 27. Sa 2027 filing of candidacies na, eh.